Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 1 ng Marso 2026 anyos at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:13 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. Kaya medyo late po ako mag-vlog Ah, ang title ko po ngayon mga kababayan na gusto kong talakayin ay mga alibay ng mga abogado ni Duterte sa ICC. Yan po o mga alibay ni Duterte. Iisa kasi yan pati yung mga vlogger, mga DDS vlogger ay yan din ang rason nila. Ay ito po at tatalakayin natin Una ay yung health reason. Matanda na raw, o nag-uulyanin na, hindi na alam ang ginagawa, o hindi na ma-remember kung ano man yung napagmitingan. Yun ang sabi. Wherein he cannot remember what transpired in the meeting. Yun ang sabi ni Kaupman nung sinabi niya na hindi na lang aatin si Duterte. Ay hindi naman pwede yun na dahil sa katandaan niya absuelto na siya, hindi ba? Hindi naman pwede yun. Ang utang ay dapat bayaran. Ayan po Ngayon, pangalawa po yung political issue lang daw. Pinopolitika lang daw sila. Pero nasagutan ko na ito, totoo naman yan. Kasi nga ang sinisita ngayon yung policy o polisiya na ginawa mo nung presidente ka. Kaya tama lang na sabihin talaga na political issue yan. Kasi nga, you are in politics and you make decisions about your policy. Hindi ba? Yun ang sinisita Kaya pwede naman na political lang yan. Mga political issue po ang pag-uusapan ngayon. Opo, na pinalabas ni Duterte o inimplement niya nung siya ay presidente. At yan na nga, isa-isa ng umaalma yung mga tao, nagtatago o kaya ay umaamin na yung iba, katulad ni Garma, hindi ba? Ganun po yan Political issue po yan. Kaya wag na po tayong malito, ay ayunan na natin sila. Political issue talaga yan. Kasi they are in politics. And what is in question is their policy making body. Yan po Marami sila na nagtulong-tulong diyan Ang susunod po, number 3, is the question of jurisdiction. Ay matagal na po na-settle yan Settle na po yan. Nakasulat na po yan sa decision ng Supreme Court. May karapatan ang ICC. Settle long time ago. Pero nagtatanga-tangahan lang at baka nga mayroon silang makuha mga tao na maniniwala na wala na sa jurisdiction. Ay hindi po settle long time ago na yan. Written down in glory, hindi ba? At saka, bakit naman papanigan siya ng Supreme Court? Pag sinabi ng Supreme Court na walang karapatan ng ICC, para din sinabi ng Supreme Court na yung mga judges natin sa lower court, wala din karapatan yan. Pwede palang baliwalain yan. Ganun Hindi nila gagawin yan. Kasi doon lang sila nabubuhay Yung karapatan nila para mag-judge. Opo. Hindi nila pwedeng tanggalin yan. Pag tinanggal nila ang ICC, ay pwede silang, hindi rin sila i-honor ang ibig kong sabihin. Kaya hindi pwede yung question of jurisdiction. At saka pinaliwanag ko na ang authority ay may hierarchy. Kung pinaburan ng Panginoon yan o hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng ICC, tuloy-tuloy po yan sa hierarchy. Mas mataas po ang International Court kisa yung mga panukala lang ni Cayetano, hindi ba? Ang panukala ngayon ni Cayetano ay dadaan muna sa local court. Ay paanong dadaan yan
ayaw na ngang tumistigo ng mga sa local court. Yung mga survivor, ayaw na nilang dalhin dyan. O yung mga biktima ng tukhang, ayaw nilang dalhin sa jurisdiction ng lower court kasi alam nila walang mangyayari. Kasi nga, alam nila na nababayaran, hindi ba? O pwedeng takutin o kaya ay nadadala ng suhol. Ayan po. Alam nila yan. Kaya yung question ng jurisdiction, may karapatan po yung mga survivors na kung saan nila dalhin. O ayan nga. At saka mas po yan mas distraction po yan Hindi ba? O mas killing, hindi ba? Maramihang killing po Kaya doon yan talaga, hindi ba? Ang jurisdiction yan, hindi kakayanin ng local court. Kasi kung halimbawa, dalhin sa ordinaryong judge lang yan, baka gabi lang, pupuntahan na ng mga guns yan at tatakutin na yung uoperan ng pera. Uoperan sila. Ayan po Kaya hindi dapat. Ngayon ay ang pang-apat na nahagip ko rin, parang ang sinasabi nila ay media creation daw. Binabago daw yung deklarasyon ni Duterte. Ay problema nyo yan. Lahat naman gumagawa niyan hindi ba? Lahat naman yan inaalter yung salita para sumikat, para sisikat sila na sila ay trabaho po ng tao yan Ang trabaho po ng tao ay dahil nga maraming salita o maraming version, hindi ba? O maraming language, kumukuha ng ibang language na para i-water down o kaya ay i-magnify yung isang issue. Ganun lang po yan Hindi ba? Ay sa isang salita kahit na English yan mayroong British English, hindi ba? Mayroong ayun ang mga kukunin nila para kasi actually kahit parehas na salita yan, magkahawig ng salita, pero yung isa mas madiin. Ganun po yan. Kaya kung gusto nilang i-magnify ay gagamitin nila yung madiin na pananalita. Ganun lang po yan. Natural lang po yan. Natural yan. Kahit na sino ay free naman ang sabi nila ay kasalanan daw ng media. Ay oo nga. Ay pero nga ay hindi naman nawawala yung kaso. Hindi ba? Labanan nyo Labanan nyo. Ngayon ay ang masasabi ko lang po dyan, kung ito ang mga alibay nila o ito ang mga reason nila, hindi po mawawala yung kasalanan. Hindi. O hindi mababawasan ang kasalanan o hindi sila mag-prosper. Ito po nakasulat sa Proverbs 28 verse 13. Bakit hindi sila mag-prosper? Ito po nakasulat whoever conceals their sins does not prosper. Ang liwanag po, hindi ba? Hindi sila mag-prosper kasi nga itinatago pa nila ang kanilang mga kasalanan. Hindi ba? Ayaw nilang aminin. Hindi raw niya ginawa, hindi ba? Hindi daw ganun ang sinabi niya. Ay sinabi na niya. Hindi ba? Sinabi na niya at paulit-ulit pa noon. Hindi ba? Ang dami nang natatakot ng mga tao. Sa lamay, ayaw nang pumunta yung mga kamag-anak o yung mga kapitbahay. Natatakot Pinapaabot na lang yung abuloy. Pinapaabot na lang o pakibigay na lang. Kasi ayaw nang umatin sa lamay kasi ay takot na Ganun po ang nangyari. Hindi ba? Ay whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Ayan po. Nadjustify ka kasi inamin mo. Hindi ba? Ngayon, pagdating justified ka na, ay may mercy. At doon po pumapasok ang trabaho ng Panginoon, mercy. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan lang ng mercy.
sa ating mga kasalanan. Kasi nga ay ang tao ay naligaw, ang tao ay naging alipin ng kasalanan o sumunod dong sa palatuntunan ng dyablo. Opo. Kahapon mayroon akong sinagutan na nagtatanong sa Facebook. Ang sabi niya ay yun nga, yung original sin, tinatanong niya bakit mayroong original sin? Bakit na ipasa? O bakit nanatili yung sin? Unfair daw, sabi niya. Unfair na mayroon tayong original sin. Ay sinagutan ko siya Sinagutan ko siya ay maraming nag-comment o maraming naniwala sa akin. Ang sabi ko, tinawag lang yan na original sin. Pero ang katotohanan yan, kung ang tatay mo ay nagnakaw, ipagtatanggol mo. Ang sabi ko sa kanya, kung ang tatay mo ay pumatay ng tao, ipagtatanggol mo yan. Naturalmente. Pero doon na lang sa pagnanakaw, hindi ba? Katulad ni Joel Villanueva, nagnakaw, ipinagtatanggol ng kanyang ama. Hindi ba? Yung kako ang ibig sabihin yan. Mahal mo ang tatay mo, ay ipagtatanggol mo yun. At ito namang tatay, halimbawa, ngayon, ang balita ngayon ay si Pulong, si Kwan, yung anak ni Duterte na lalaki na isa, handa raw pupunta sa Kwan, sa dahig, para manggulo doon, ay yan na nga po, ipinakita ng ama, mahal naman ng ama ang kanyang anak, ipinakita naman kung papaano yan. Ayan po, kaya namamana po, namamana. Hindi doon sa agad-agad na pinamana, hindi, unti-unti yan. Nakikita niya yung ama niya nagnanakaw, ay magnanakaw din siya. Hindi ba? Kasi yun ang style, O kaya, kahit na hindi siya nagnanakaw, ipagtatanggol niya ang kanyang ama. Walang ninakaw ang tatay ko kasi tagapagmana siya. Siya ang heredero, hindi ba? Heredero. Ayan po, sige. Balikan natin itong dapat ang gagawin ng Duterte ay i-confess na, o aminin na niya. Aminin na niya. Opo. At least ay may possibility na kahabagan siya ng tao o ng Diyos o ma-justify siya o kaya bababa ang sentensya ng isang bahagdan, hindi ba? Isang bahagdan lang naman. Kung ang parusa ay 20 years, ay baka bababa ng 18 years, hindi ba? Hindi ko alam, Pero yan po, hindi ba? 1 John 1:9, paborito ko po ito, At isa ito sa memory verse namin ito. Kung yung born again, yung mga bagong born again, nagme-memorize kami ng 7 o 10 na Bible verse, isa ito. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan po nakasulat. If we confess our sin, If we confess our sins, He is faithful and just. Ang Diyos po ay faithful at saka makatarungan. Yan po nakasulat yan. Faithful siya, Pinangako niya, na patatawarin ka, Ayan po, hindi ba? Ay faithful siya. Ay gagawin niya yan. I will remember your sin no more. Yan po, ay hindi ba maganda yan, hindi ba? He is faithful and just. Justified ka kasi pinagbayaran niya, Hindi ba? Hindi naman na pinatawad ka lang niya, Siya ang umako nung kasalanan na kung saan dapat siya ay walang kamatayan, ay ginawa ng Diyos na siya ang umako nung kamatayan. Hindi ba? Na hindi po natin maintindihan yan. Ating to be grasp o ang bagay na hindi masukat isipin ng tao kung papaano
si Jesus Christ ay nasa katayuang Diyos o siya ay nasa naturalmente na Diyos, ay ganun ang ginawa. Hindi ba? Ating to be grasps, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya ay nagkatawang tao. At nung nasumpungan na siya ay nasa katawang tao, ay siya ay naging masunurin sa kanyang ama. At yung pinag-usapan nila na siya ay papatayin, hindi ba? Sa krus, hindi ba? Ayan po nakahula na po yan Hindi ba? May sinagutan din ako kahapon. Bakit daw yung mga hula hindi raw totoo? O yung mga panukala ng bakit kako hindi totoo yan na, ayan na nga Nung ipinako si Jesus Christ, nung araw na yan, mga 300 na hula kako ang naganap. At binigyan ko siya kasi ayaw daw niyang maniwala doon sa nakasulat sa Biblia, ay binigyan ko siya ng isang talata lang For the living know they are going to die, but the dead know nothing about what is happening under the heat of the sun. Hindi ba? For the living know they are going to die. Ngayon, ikaw ba kako, hindi mo alam na mamamatay ka? Labanan mo yan kako Hindi mo ba alam na mamamatay ka? For the living know, na nakasulat po kako sa Biblia yan, kahit na bata matanda, alam yan. Kahit na hari, alam yan. Kahit na doktor, alam yan. Kahit na artista o military o pinakamalakas na tao, alam yan, mamamatay ka. Sabi kong ganun. For the living know they are going to die. Nakasulat yan. Labanan mo yan kako. But the dead know nothing about what is happening under the heat of the sun. Ayan po. Yan lang kako yan. Yang isang talata na yan, labanan mo kako yan. Ay hindi niya malabanan. Hindi ba? Alagan naman na sasabihin niya na ako science ako, madidiscovery ko ang hindi ako mamamatay. Hindi pababa ng pababa ang edad ng tao kako. Pababa ng pababa kahit na may science na o kahit may mga medicine na nadidiscovery. Paano yan? Hindi nila malabanan itong nakasulat sa Biblia. For the living know they are going to die. Hindi ba? Kaya nga ito, if we confess our sins, He is faithful and just. Faithful ang Panginoon po Faithful, ang pangako niya ay patatawarin ka kung kinumpis mo o inamin mo. At yung pag-amin kasi ay hindi lang yung aaminin mo kung hindi makiusap ka na tulungan ka niya para hindi mo na magawa yung kasalanan. Covenant po yan Covenant po sa Diyos At didinggin naman po ng Panginoon yan. Makiusap ka na, Panginoon, hindi ko kaya ito. Pero kung tutulungan mo ako, ay makakaya ko po ito. Ayan po, kaya bumababa sa iyo ang Holy Spirit para tulungan ka, para hindi mo na gawin yung dati mong kasalanan. Ayan po, hindi mo na magagawa kasi you are guided by the Holy Spirit. Ganyan po. Pero on your own, hindi ba? On your own, hindi pwede. Hindi pwede. Man cannot save himself alone. Yan po lalo na yung nangangalo niya, hindi ba? Mangangako na hindi na papatol. Pero pag nagkita na naman, ayan na, hindi ba? Kasi nga, ay ang dami ko na po na-interview. Ang dami ko na po na nakausap na ganun nga. Pero yung pag may Holy Spirit sila, nagagawa nila na labanan. Ayan po. Pati ang pagnanakaw ay kuwan na po yan sakit na po yan Natitim sila. Magangako sila, halimbawa si Joel Villanueva, hindi ba? Nasangkot na yan Kaya na police scam, pero maliit lang, wala atang 10 million. Noong siya ay SIBAC Party List Representative, hindi ba? Na-involve na yan. Pero bakit ginawa na naman ngayon dito sa flood control? Ayan po mahirap pong labanan ang kasalanan. Ayan po unless tutulungan ka ng Panginoon, He is faithful and just nga and will forgive us from our sins and cleanse us. Linilinisan pa tayo
from all unrighteousness. Ayan po, ano. Ngayon itong Hebrew, at nagpapasalamat ako at sa unang pagkakataon ay mababanggit ko ito. Ano? Pero maswerte kayo kasi nga ito hindi po kwan ito, ano, diyan sa Pilipinas po. Ang dami ko nang napasukan ng mga born again na denomination, ano, pero aywan ko lang bakit hindi nila nababanggit ito. Malalim po ito, ano, at yun nga ang sinasabi ko, ang born again na nanggaling sa Saudi Arabia ay ibang klase po ang training o ibang klase ang mga verse na alam o ibang klase ang resulta. Opo, ibang klase. Basahin ko lang po, ano, at maaring hindi nyo maintindihan pero ikuan natin, ano. Hebrew 3 verse 15 hanggang 17. Hebrew po ito, ano. Ang sabi po dito, while it is said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. For who, having heard, rebelled? Instead, what was it not all who came out of Egypt led by Moses? Now, with whom was he angry 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpse fell in the wilderness? Ayan po, no? Mahirap intindihin, pero sige, ako kabisado ko na ito, ano, pero sige, kuwan natin, ano. Today, if you hear His voice, sabi po ng Biblia, sino yon? Yung Panginoon, ano. Today, if you hear His voice, ang tinutukoy po dito, tinatawagan po tayo para magsisi o mag-confess. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Tinawag po na rebellion. Dito ko po kinuha, ano ba talaga ang tunay na rebellion? Ang tunay po na rebellion ay yung ayaw sumunod sa palatuntunan ng Diyos o sa batas ng Diyos. Ang tunay po na rebellion, ano, hindi po yung ninakaw yung lupa niya ay wala siyang magawa, ay sumama siya sa impi. Hindi po yun ang rebellion. Ang kwan nun, kumukuha siya ng gusto niyang kumuha ng justice sa pamamagitan ng ibang paraan. Ayan po, ano, ang tunay na rebellion, yung hindi po pagsunod sa palatuntunan ng Diyos o sa batas ng Diyos. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya. Pero ginagawa yan po ang tunay na rebellion. Ano? At ipapaliwanag ko yan na bigyan na natin ng example si Duterte. Ayaw sumunod sa batas po ay pati nga ICC ayaw niyang sundin hindi ba? O, yan po ang rebellion para maintindihan nyo, no? Do not harden your hearts, sabi po ng Panginoon, as in the rebellion. Ay sino ba itong nag-rebel? Ay yung mga kasama ni Moses. Hindi ba? Kaya sila ay nanatili sa desierto 40 years at hindi sila nakaalis doon hanggang hindi sila nangamatay. Yung 18 years and above na umalis doon sa Ehipto, nangamatay lahat yon maliban ata sa dalawang tao lang. Nangamatay po sa desierto kasi nga sa kanilang rebellion. Ito po for who having heard, rebelled. Nagrebelde sila sa Panginoon. Opo. Indeed, is not all who came out of Egypt, lahat sila, galing sila sa Egypt na pinamunuan ni Moses, led by Moses. Now, with whom was he angry? Nagalit po sa kanilang Panginoon. Nagalit. Angry for 40 years. 40 years sila na ando lang sa desierto. Palakad-lakad sila. Hindi sila makapasok sa lupang pangako. Kasi nga doon sa rebellion nila. Ayaw nilang maniwala. Ayan po. Kaya nga,
yan ang binabanggit ko dito. If you hear His voice, do not harden your hearts. Ang nangyayari kasi dito kay Duterte ay tumigas na ang kanyang puso eh. Ayan po, para maintindihan po natin, tumigas na, ayaw na niyang makinig. Ayan po, at yan ang totoong rebellion. At sinabi ko na nga, ano ba saan ba sila nagre-rebel? Doon nga sa batas ng tao. Hindi ba? Inapurbahan natin ang ICC, tinanggal niya. At di nagre-rebel siya. Hindi ba? Sa kagustuhan ng mga tao o sa batas ng tao, hindi ba? O, ngayon, hinuli siya, dinala sa dyan, ay sinasabi niya, wala daw jurisdiction. At di rebellion siya. Hindi ba? Para maintindihan nyo po, kaya ko kinuha itong verse na ito. Saan ba siya nagre-rebel? Doon sa palatuntunan ng mga tao. Hindi ba? Kaya wala yan. At ako ay pinangungunahan ko na malamang ayan ay pinaparusahan ng Panginoon. Kasi nga, ay kinuha niya eh. Sinabihan niya ang Panginoon nilang estupido eh. O, ayan po At yun namang iba ay tinitwist pa ang mga pangyayari. Ay hindi Panginoon yun. Sabi, ibang Panginoon, ay bahala siya, pero creation yun eh. Ang topic po ay creation. Pag ang topic po ay creation, walang ibang Panginoon dyan kung hindi yung gumawa ng langit at ng lupa. Yun ang kini-question niya eh. Kaya, walang doubt, wala pong doubt na yun ang tinutukoy niya. Bakit daw nagkaroon ng ahas? Hindi ba rebellion yan? Hindi ba? Rebellion yan Nagre-rebel siya dahil nga, ay bakit hinayaan ng Diyos na may ahas doon? Adi kasalanan nga. Ayan po eh. Rebellion yan ganyan. At ito mga sumasama dyan, hindi nila naintindihan. Kaya nga ako, pilit kong dinidiscuss ito, do not harden your hearts. Sabi po ng Biblia, as in the rebellion. Ayun nga, yung sila Moses. Mayroon pang ang kwento dyan sa Biblia eh. Ganyan din ang nangyari eh. Yung si King Saul, yung first king of Israel, hindi rin sumunod sila sa Panginoon eh. Ayaw nang sumunod, nung hari na siya, ang utos sa kanya ni Isaiah, patayin lahat yan. Sugurin nyo yan, yung mga Amalekites, patayin lahat yan. Pati hari. Pati mga tupa, mga baka, patayin lahat yan. Patay yan. Kasi nga, ang reason ng Panginoon doon, pag may natira dyan, magre-rebuild yan. Delikado kayo. Yun ang reason ng Panginoon. Kasi nga, mga kalaban nila ay hindi pinatay ni King Saul. Ano yung naririnig ko ng mga ungol ng baka at saka mga iyak ng kambing? Sabi ni Isaiah, bakit hindi nyo pinatay lahat yan? At yung hari, bakit buhay pa yan? Pati mga babae, hindi ba? Kasi aasawahin nila yung mga babae. Bakit hindi pinagpapatayan? Ang ginawa ni Isaiah, kinuha niya ang espada ni King Saul at pinugutan niya ng ulo yung hari. Suwail ka, sabi niya. Hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Pinugutan niya ng ulo at lumayo na siya, nagtago na siya sa bundok. Si Isaiah. Hindi na nagpakita kay King Saul. At ang sabi po ng Panginoon, I have regretted that I made Saul a king. Sabi niya, parang nagsisi siya. Pero hindi po nagsisi siya ang Panginoon. Kaya lang walang ibang word na pwedeng gamitin. I have regretted that I have made Saul a king. Sabi niya, for he does not continue to following me. Sabi niya, hindi nga sumusunod na pinapapatay na nga yung mga tao Makukonquer nyo yan, sabi niya. Pero patayin lahat yan. Hindi lang yung mga, pati hayop Kasi nga, pag iintirisan nila bakit binuhay ang mga kambing? Bakit binuhay ang mga tupa at saka mga baka? Ay iaalay daw nila sa Panginoon. Ang sabi ni Isaiah, to obey
to obey is better than sacrifice, sabi niya. Hindi kailangan ng Panginoon ng sakripisyo, yung alay, yung handog, hindi ba? To obey is better than sacrifice. Ayan po. Kaya nga ito, rebellion po ito. Ito nangyayari kay Duterte. At yan nga, palagay ko, naintindihan nyo kung bakit ko tinatawag na yan ang totoong rebelde. Yan ang totoong rebellion. Ayaw sumunod. Ay diktador nga yan eh. Gusto siya ang batas eh, hindi ba? Walang batas-batas sa akin. Ang description po ng Biblia sa mga diktador, walang batas-batas sa akin. Ako ang batas. Hindi ba? At ginawa nila yan kay Dilima. Hindi ba? Oo. Ipinakulong nila, hindi ba? Ng 6 na taong mahigit. At yung pardon ni Trillanes, nirebukan niya. Tignan nyo yan, hindi ba? Paano mong iriribuka ang last will and testament na nga yun eh? Kasi bago namatay si Pinoy, hindi ba? Hindi ba? Oh. Paano yan? Ay, wala pa nangyari na presidente na ganyan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi mo pwedeng iribuka yung pardon. Pinardon na eh. Bakit ikukulong mo na naman? Hindi ba? Nawawala daw ang record. Hindi ba? Ayan po eh. Ayan po ang mga kababuyan na ginawa ni Duterte. Na dapat ay maintindihan nyo po yan. Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po at sa susunod i-continue ko na lang ito pero ibang verse naman ang sasabihin ko at dalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.